Simulan na po natin to. Ito na naman po. Bago natin simulan si Gutesa, ano po ba ang sinabi na nakakulong na aso? Kulong na aso! Ha? Kulong na aso! Kulong na aso! Ayoko sana kumanta eh. Aray ko. Pakinggan na natin. Ang isa pa po na testigo na inaakala ko na pinakatotoo, the most credible witness ever produced by the Blue Ribbon Committee, Orly Gutesa. Take no, most credible. Aray ko. Most credible daw eh, no? Most credible, nilaglag sila eh. Obvious naman eh. Tattoo, shout out. Diba? Obvious naman po si Gutesa eh. Kasi unang-una pa, si page 20 yan eh. Nakalimutan niya yung page 20, kaya galit na galit si Marcoleta. Saan ka po nakakita ng witness, mga kababayan, mga karayuma? Saan ka po nakakita ng witness na talagang tinuturuan? Wag daw laktawan yung mga nasa script. Ano ibig sabihin nun? Aray ko. Shout out May Dizon. Shout out. Okay, mag-like na po tayo bago tayo mamaalam. Diba? Tinuturuan na huwag kalimutan at huwag laktawan ang page 20 dahil doon nakasasaad ang kasinungalingan. Elvira Flores, Ed Nibon, shout out. Diba? Cherry Garcia. Bandang uli, basang-basa po eh. Basang-basa po. Basang-basa. At alam na natin kagad na ito ay pakana ng riding in tandem na si Marcobeta at si Defensor na parehas nakakulong. Aray ko. Baka dumating po ang pagkakataon, mapalitan si Dr. Jose Rizal. Ang maging national hero natin ay si Pangulong Duterte. Aray ko. Ano ang gagawin mo kapag nalaman mong may kapatid ka sa labas? Papasukin ko. Shoutout Joby, di ba? Tattoo. Napakagaling talaga na abogado nito. Siya lang po in record ng history ng Pilipinas sa lahat po ng Integrated Bar of the Philippines. Siya po nagpakulong sa sarili niya. Aray ko. Di ba? Akalain mo yon, yung aso kinulong yung sarili niya. Aray ko. Diretso. Siya lamang po ang tumukoy at kumonekta sa pagitan ni Saldico at ang dating speaker, Martin. Sabi ni Jojo White. Uy, ang ganda ng pangalan mo, Jojo White Tapos ako, Nyolo Black. Aray ko. Terno tayo Jojo White, terno tayo. Jojo White, Nyolo Black. Aray ko. Marcobeta at Defensor, napakabulaan. Tama? Yan ang tinatawag natin bulaang propeta. Ang mga sinungaling na mga politiko ay kinakarma na ngayon. Diretso. Romualdez. Simulan na ni Senator Marcoleta ang basahin ang ginawa ni Mark na pinabit base sa sinabi ni former Congressman Mike na sabi niya, pare, ayusin ko ang Tagalog. Doon mismo sa harap ko, inaayos ni Senator Marcoleta ang pinabit na yun. Kita mo? Sila po ang nag-aayos, sila po ang gumagawa ng script. Di ba? Sila ang umaayos, sila ang gumagawa ng script. Ano pa? Ito po mga kababayan I-ano lang natin ito pa po. Ito po, First of all, sir, were you part of the paggawa po ni Yes. Sergeant Gutesa? Yes. Okay, so inaamin niyo po. Yes. Posible ho din kayong imbestigahan ng DOJ. Welcome. welcome, kulungan.
mo bang maging safe sa tamang tao? Ito ang dapat mong gawin. First step, mwah. Second steps, mwah. Helmet, mwah. Mwah. Sabi nanay ko, hotdog, ang binili mo potlong, tapos nagreklamo nanay ko, nagalit ka? AMB humabol, SP Aki, si Isabelito, si Aisa Sagun, ako, ano yan? Aldo Jona Badilla, di ba? Kita mo, umamin siya na kasama siyang gumawa ng script. Ayan, sa pool. Ayan po mga kababayan, kasi nga puro kasinungalingan. Yun, sa pool. Hilo Bordo. Ayan po mga to kasi, walang ginawang mabuti. At yung sinasabi pong Mark, ito po yung sinasabi ni Gutesa. Ito po yung Mark. Ayan po yung pinag-aanap ngayon na kasama daw gumawa ng script. Kitang-kita nyo? Ibig ko sabihin, mga kababayan, ibig po sabihin yan, dikit po talaga kay Mike Defensor, yung Mark. Ano po sabi sa post? Mark Gamboa, ang bagong pangalan. Sa Gutesa recantation. Hindi lang umuna sina Marcoleta at Mike Defensor ang idinawit. Pati ang manugang, manugang ni Mike Defensor, paulit-ulit na binanggit sa abidabit. Pati po yung manugang. Within the family. Aray ko. Alam mo, bilib din ako sa'yo, Mike Defensor, Bilib na bilib ako sa'yo, Mike Defensor. Nasa pamilya nyo ang paggawa ng kabulaanan. Aurora Randela, shout out. Diony Poyong. Biro mo, nasa pamilya talaga ni Mike Defensor po ang paggawa ng kabulaanan. Bakit po natin nasabi yan, mga kababayan? Jennifer Rams. Kasi nga po, bumalik muna tayo. Ano daw? Throwback muna tayo, mga kababayan. Ibang klase po ang pamilya ni Mike Defensor. I am Batman, Lola Chris, June Struela. Ibang klase po, matatandaan po natin, kinulong nila ang mga magsalita kayo dyan. Cereza Force Ardian. Ano po ba ang kinulong ni Mike Defensor? Jail 1225. Diba? May G522. Pudpud ang boses ko. Ano sabi ni AMB? Tumesa Cereza Force, shout out. Kinulong natin ni Mike Defensor ang mga mahal nating mga putay. Pasensya na po kayo kahit wala tayong boses, obligado tayong kumanta ng ating pambansang awit. Eto na po mga kababayan. Bow po day started in aquarium Aray ko. NBI didn't see Aray ko. the Buddha saw me. Pasensya na po mga kababayan, obligado tayong kumanta Sara Maldita, umabol, honesto. Shoutout sa inyo, salamat sa pag-abol. Tommy, Cereza Force, ayan, shoutout. May 522 R. Dakin, shoutout.
Ayan na. Ayan po, di ba? Unang-una pong kaso na ito ni Mike Defensor, ang Chicago po, kung saan sa pilitan po nilang kinulong ang mga single mommies. Ito po mga single mommies na iniingatan po natin na magkakaroon po tayo ng party list dyan. Di ba? Single mommies party list. Yan po ang plano natin ngayong eleksyon na ang mga single mommies ay titipunin po natin at ating irerepresenta para po proteksyonan ang ating mga nanay na nawalan ng mahal sa buhay. Aray ko. M. Cervera Joji. Diba? O, sa Ibela Chensa, Gemaline Perez. Kaya po sa darating na eleksyon, suportahan niyo po ang party list namin ni Mike Cervera na single mommies. Diba? Aray ko. Francis Eric Cavalier, Ram J. At yan po ang ating ipagtatanggol. Ang mga single mommies ay ating protection. Pero po si Mike Defensor at ang kanyang pamilya, binalasubas po mga single mommies. Kasabwat po ang kanyang asawa. Kasabwat po ang kanyang anak. Nagtayo po sila ng Chicago bar at ikinulong ang mga single mommies kasama ang kanilang mga puday. Oh, sabi ni May, ako yan, Yolo, single mom. O sige, i-represent ka na namin. Magpalista ka, ha? Magpalista po kayo. Pumunta kayo sa vlog ni Mike Cervera. Magpalista po kayo. Sabi mo, Boss Mike, single mommies po ako, palista. Alam niyo na po yun. Ha? Biro nyo, ha? Eto pa lang dito, kasabot ang manugang, kasabot ang anak, kasabot ang asawa. Etong Chicago bar po, kapag pasok mo, aalokan ka na kaagad ng promo. Sir, ano pong gusto yung promo? Isang puday at kasama isang beer, isang kwarto. Ganun eh. Oh. Diba? Pag 2 puday po ang in-avail nyo, may free video po kayo, unlimited. Aray ko. Pag 3 puday po, may staycation po kayo dito, 3 days. Ganun ang mga offer eh. Diba? Shoutout nga pala kay Mami Cielo at kay Daddy Nestor at syempre kay Mami Irene. Mami Irene, magpagaling po siya. Mami Irene, pagaling po kayo mga kababae. Ipagdasal po natin si Mami Irene at si Daddy Armin. Dumadaan po sila sa pagsubok ngayon. Mami Irene, Daddy Armin, I love you. Pakatatag po kayo. VMB family. Pagdasal po natin sila. Kasi si Mami Irene po ay talagang dumadaan sa matinding pagsubok. Gayon din po si Mami Bengay dyan. Mami Bengay, magpakalakas ka. Ayan po, shoutout po. Di ba? Within the family po. Within the family ang kasamaan. Paano po? Ako po, hindi ko po kaya yan. Na ang kasamaan po sa aking pamilya ay mamumutawi. Hindi, si Mike Defensor po, nalulunod niya. Ha? Nalulunod niya. Napapakain niya ang pamilya niya sa kasamaan. Sa mga puday na ligaw, sa mga puday na naghahanap ng totoong katarungan, mga puday na naghahanap ng totoong hustisya, pero si Mike Defensor nilalaspag niya mga puday. Aray ko. Diba? Nilalaspag niya po. Sa atin hindi po pwede yan. I-represent po natin yan kahit saan man. Ang mga puday ay proteksyonan. Diba? Kasi importante yan. Ang mga puday po kasama yan sa mga photosynthesis. Naglalabas yan ng mga chlorophyll. Patayin mo si BBM. No joke. Sayang paborito pa naman topic to ni Daddy Armin tsaka ni Pare Eduardo. Busy si Daddy. Daddy Armin ikaw na bahala dyan kay Mami ha. Pagdasal po natin si Mami Irene. At
kailangan po niya ng dasal talaga. Panginoon Diyos ang tutulong diyan, di ba? O, yun po, bubalik tayo dito. Biro mo yan po. Ngayon po, manugang pala kasabwat, sabi ni Gutesa. Biro mo, manugang mo, sinama mo sa pag-i-scam ng mga puday. Manugang po kasama. Anong klase yan? Manugang mo kasama. Tapos, hindi lang yung anak, asawa kasama sa Chicago, etong manugang kasama sa scripted kay Gutesa. Anong klase? Anong klase yan? Diba? Salamat po sa mga taong sumusuporta po sa pagprotekta ng ating mga puday. Aray ko. Askim, salamat. Kobe Geronimo from Melbourne, Australia. Sabi ni Larry Santiago, protektahan talaga ang mga puday. Tama. Winnie Dalisay, shout out. Oh. Diba? Puday ko, lock. Buti, di pa napariwara. Uy! Nakalak. Talaga dapat po proteksyonan yan kasi minsan nalulumot yung mga yan eh. Minsan talagang nalulumot yan. Minsan naman talagang nagugulpe. Kaya, proteksyonan po natin. Kasi madami pong mga instances nagugulpi sila. Diba? Nagugulpi po yung mga yan. Wala pong kalaban-laban. Kaya bilang representante po kasama si Mike Cervera at mga Bengador, poproteksyonan natin yan. Diba? Hindi natin nahayaang magulpe na lagi na lang po silang nagugulpe, nabubugbog. Hindi naman po rin natin nahayaan na sila ay laging nalulumot. Napaka-sensitive po niyan. Diba? Napaka-sensitive po. Yan po ay talagang yan, one of a kind. Aray ko. Magiting ng Bulacan, shoutout. Oh. Ayan po mga kababayan. Ngayon mga kababayan, diretso natin dito. Ito po mga kababayan, mga karayuma. Idiretso po natin dito. At si ano po mga kababayan, ito po. Ito. Diretso natin dito. Bodyguard ni Zaldico, binawi na rin ng dating sundalong si Orly Gutesa ang nauna niyang pahayag na nag-deliver siya ng mali-maletang pera sa bahay ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ang sabi ni Gutesa, sina Senador Dante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor ang nasa likod ng pagharap niya sa Senate hearing. Kapalit ng pera at scholarship sa kanyang mga anak. Biro nyo po mga kababayan na ang ganda ng promo. Scholarship, tas pera, 150 million. Kita mo? Kasi sa totoo lang po, mga walang trabaho to, mga tanggal to sa Marines. Mga walang trabaho to, itong 18 kargador, at yung ibang dinekwat nila, itong si Gutesa, mga walang trabaho to, talagang kakagat eh. Kakagatin po to eh. Oh, kakagatin. Si Marcoleta, gigil, naglalaway na maging bida-bida sa Senado, yung bida-bida sa kulungan. Aray ko. Oh. Ngayon, dagdag kaso to. Bukod sa plunder, perjury to. At kakasuhan to ni Uncle Martin, sigurado. Kaya pala po mga kababayan, eto pong si Gutesa ay hindi na naglalabas. Kumbaga nakukonsensya siya. At hindi na rin siya kinuha ni Mike Defensor at ni Marcoleta dahil nga palpak. Tama si Irmak, mga awol, mga deprived ng dishonorable. Diba? Yung mga dishonorable po ng mga Marines, yan po ay mga tinapon. Mga naging dishonor. Ano po ba yung dishonor? Para madali po salita, mga binigyan ng kahihiyan ng Marines. Ramir Bar, Lucy, shout out. Diba? M. Sorbera, slap chick. Shout out. Binigyan po ng kahihiyan ang Marines. Ayan po yan. Ayan po yung mga 18 kargador na yan. Ngayon, wala na. Tinatakwil na ng mga DDS ang ibang nagrekant. Ba't tinatakwil nyo? Dati bayani ang pusang inang mga Marines.
Dati bayani si Gutesa. Ang daming bayani sa inyo. Oh. Aray ko. Ngayon na nalaman nila na konsensya na sila. Oh, tinakwil nyo na. Yung nag-oksang may malita, sila daw ngayon nakatanggap ng malita na may pira ng mga mukhang kuto sa social media. Aray ko. Oh. Oh, diretso natin. Katutok si Maki Pulido. Exclusive! Mr. President. Unang lumabas sa publiko si Orly Guteza sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng mga anomalya sa flood control projects noong Setyembre ng nakaraang taon. Sa kanyang testimonya, sinabi niyang bilang bodyguard ni dating Congressman Zaldico, naghahatid siya ng male-maletang pera sa bahay ni dating House Speaker Martin Romualdez. Humigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico at sa mga bahay ni Speaker Romualdez. Si Senador Rodante Marcoleta ang nagharap sa pagdinig kay Guteza na inilapit daw ng kaibigang si dating Congressman Mike Defensor. Oh. Pero ngayon, binabawi na ni Guteza ang kanyang mga sinabi sa isang panibagong affidavit. Pinilit lang daw siya ni Defensor na sabihing naghakot siya ng pera para kay Romualdez kahit hindi raw ito totoo. Yusek. Sa isang video, binasa ni Guteza ang ilang bahagi ng kanyang affidavit. Sa isang Japanese restaurant malapit sa Senado, sinulat daw ang kanyang affidavit laman ng kwentong idinikta ni Defensor. Inayos pa raw ni Marcoleta ang draft na tinype ng manugang ni Defensor na si Mark. Simulang na ni Senator Marcoleta ang basahin. Ngayon, maganda dyan, mga kababayan. Ang gagawin dyan, sabihin ko na sa inyo, may nagsabi sa akin, i-retrieve po yung CCTV. Sa pool yan. Pipilitin po ma-retrieve yung CCTV na doon sa Japanese restaurant. Nandyan lang yan eh. Alam ko yung pangalan ng Japanese restaurant eh. Sa may ano yan eh. Sa may seaside. Oh. I-retrieve yan. Oh. Malalaman doon ngayon. Yun lang yan eh. Basic lang yan. Sabi ko sa inyo eh, the truth will set you free because my love will see you through. Aray ko. Diba? Yan ang sabi ng ating mga lolo't lola eh. The truth will set you free, apo, because my love will see you through. My love will see you through. Hands in the wind. Aray ko. Can you do this dream? Paano mo na naman nasabi yun? Ang ginawa ni Mark na affidavit base sa sinabi ni former Congressman Mike na sabi niya, pare, ayusin ko ang Tagalog. Doon mismo sa harap. Inaayos ni Mr. Marcoleta ang affidavit na yun. Kita nyo, nababanggit po yung Mark. Yung Mark po ay manugang ni Defensor. Yan na po. Kita nyo mga kababayan, within the family, ini-inherit ang pagsisinungaling, ini-inherit ang pangi-scam, ini-inherit ang kasamaan. Your Honor, Mr. Chair, this is so alarming, Your Honor. The family of Mike Defensor is really prone to tell lies, to tell different stories that is so much scripted in order to take down Martin Romualdez and this government. My God, what in the world? How can Mike Defensor digest the food and amen. Habang maging safe sa tamang tao, ito ang dapat mong gawin. First step, second steps, helmet. Sabi nanay ko, hotdog, yung binili mo potlong, tapos nagreklamo nanay ko, nagalit ka? Okay? Take 2. How can Mike Defensor, giving
food, giving shelter to his family that came from what? Came from illegal logging. Aray ko. Okay? No, why you say illegal logging? It's about trees. No! It's not about illegal logging of trees. Logging, log, data. That's illegal logging. Okay? Because there's a legal logging. When you input the real data, that's log. And even it's illegal logging. Aray ko. Aray ko. Sabi ko naman sa'yo, tipirin mo English mo yun. Kaya nga para Eduardo. Aray ko. DNNR, di ba? Aray ko. Di ba, Joby? DNR eh. Ha? Ano po ba yung DNNR? Si Mike Defensor, sasakyan si Joby. Siyempre, mabulis utak natin eh. Nyolo, ano ba yung DNR nakasama si Mike Defensor? Department of Eklabu and Natril. Ooh! Patayin mo si BBM? No joke. So, Your Honor, the conclusion is Mike Defensor is illegal logging in Department of Eklabu, not real. You know? Lupit. Ang bilis, ha? Aray ko. Sabi ni former Congressman Mike Defensor, si Mark kasi di marunong magtagalog. Ang video na ito ibinigay sa GMA News ni Attorney Melvin Kalimag, ang abogadong nagnotaryo ng panibagong Yan affidavit. po, mga kababayan. So, dire-diretso na po ito, mga kababayan. Ayan po, yan po yung sinasabi natin eh. Nasa una pa lang, hindi na tayo nagulat na ito ay tanim witness. Kasi nga po, bobo lang talaga maniniwala kay Mike Defensor. Kasi matagal na po yan. Matagal na po niyang gawain ang magtanim ng mga witness, magtanim ng mga ebidensya, manang-mana kay Digong. Tapos, hindi na naman tayo nagulat kung si Marcoleta po ang babanat dito. Hindi tayo magugulat kasi magka-riding in tandem yan eh. Sila ang talagang magkasundo. Si Marcoleta at si Defensor. Kaya kita mo sa sobrang close nila, kasama niya sila sa kulungan, magkayakap sila. Aray ko. Magkasuyo buong gabi, magkayakap sa gabi, magkasama sa plander nila. At kung sila'y mga tiwali, sa bilibid sila parati. Aray ko.
bayan hindi inisip.